Amen po. Praise God sa special number. Napakagandang reminder po. They will know us by our love. Tayo po idadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And kung may mga Bibles po kayo, pakibuksan po sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Meron pong yung clicker. So our passage this morning is from 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Itong passage po na ito ay tinatawag na love passage. And every year, I believe na isa ito sa mga passages na laging napipreach na, lalo na ngayong February, ngayong love month. Maganda po pag-aralan yung buong chapter pero baka abutin po tayo ng ilang oras, no? Kaya from verse 4 to 7 lang po tayo magfo-focus this morning. So napakaganda na this year tayo ay ma-remind ulit patungkol sa pag-ibig, no? Patungkol sa pag-ibig, kung ano ba ang totoong pag-ibig, ano ang totoong definition ng pag-ibig, at kung ano ang characteristics ng pag-ibig. Because sa panahon po ngayon, ang media, yung mga songs na pinapakinggan natin, ay iba yung definition ng pag-ibig. Distorted yung pag-portray nila sa pag-ibig. At itong pag-ibig na to mostly ay purely based on emotions lamang. Or nakabase sa itsura ng tao, nakabase sa status ng tao. Kaya minsan may mga couples na nagkaka-problem na kapag tumanda na, iba na yung itsura. Siguro naririnig ko lang. Kaya wala nang feelings, wala nang emotion. And kung tatanungin mo yung ibang tao, para sa iyo ano ba ang pag-ibig, So, iba-iba. Ang word na love sa mundo ay very subjective. Okay? Depende rin sa object ng pag-ibig. Kasi yung iba, yung object nila ay yung aso nila, mas love pa nila sa kapitbahay nila. Yung iba, I love samgyup, mga ganun. Diba? Pero we thank the Lord because we have His Word which tells us, or which defines us and describes us what true love is. A love that is not based purely on emotions, but it is based on the love that comes from God. Ang pag-ibig po na ito, ang Panginoong Diyos, siya po ang origin or source of this kind of love. And this love that comes from God, tandaan po natin, it is perfect. It is perfect. Pag sinabi natin perfect, ibig sabihin lahat ng qualities ay andoon na, no? Walang mali, walang defect, walang impurities, kasi nga ito po ay galing sa Panginoong Diyos. Ito ata nalagay yung verse. Ayun. Sabi po sa 1 John 4:8, basahin ko na lang, hindi ko pala nalagay. Whoever does not love does not know God because God is love. Okay? At sa 1 John 4:16, sinasabi dito na, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. So sinasabi ng mga verses na ito na ang Panginoong Diyos mismo, siya ang love. He is love. For the past 2 Sundays po, ay napag-aralan natin yung patungkol sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Yung kanyang great love sa atin. At paano niya i-demonstrate yun sa atin? Sa cross of Calvary. Nung binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus.
para mamatay sa ating mga kasalanan. At sino ba tayo? We are sinners. Yung preaching po ni Pastor Vincent, last 2 Sundays, Tayo po ay makasalanan. At ano yung mga kasalanan na yun? Marami, hindi natin mabilang. Kasama na dyan ang pagiging self-centered, pagiging makasarili. But we thank the Lord dahil pinatawad niya tayo, the time na naniwala tayo kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at binago niya na tayo, at patuloy niya tayong binabago. So, napag-aralan po natin last time na yung perfect or the greatest act of love ng Panginoong Jesus ay pinakita niya sa pamamagitan ni Kristo at tayo po mismo ay na-experience natin yun. Tayo mismo naka-experience ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. And this love that we have experienced, it must also be practiced in our lives. Sabi nga nung song po kanina, and they will know us by our love. Makikita na tayo ay totoong Diyos dahil may pag-ibig sa atin. Yun po yung nabasa natin kanina sa call to worship. Kaya pupunta tayo sa challenge. My challenge this morning is, the perfect love that comes from God must be reflected or must be practiced in our lives. So yung pag-ibig na natanggap natin sa Panginoong Diyos, dapat ito rin po ay makita sa ating buhay. So yan po ang aking challenge sa umagang ito, para sa ating lahat. Pero bago yan, tayo po ay manalangin muna. Father, we thank you again sa umagang ito na binigay niyo sa amin para pag-aralan ang iyong salita. And we ask, Father, your Holy Spirit na patuloy kaming i-humble, patuloy mag-work sa aming puso, sa aming isipan, upang sa ganun ay, as we study your word, patuloy naming makita, Panginoon, yung glory mo. Patuloy ka naming maitaas. At patuloy naming mai-apply, Panginoon, ang iyong salita. So give us the grace, Father God, to apply your word in our lives. So we commit to you this time. In Jesus' name we pray. Amen. So, try po nating i-define muna ang salitang love. I believe, narinig na natin to, konting review lang. So, sa Greek, merong 4 Greek words patungkol sa pag-ibig, marami akong na-attendang seminar, 4. Pero nung inaral ko ulit, meron daw 8. 8 daw pala ang Greek words ng love. Although, yung lahat ng Greek words na ito ay hindi makikita sa Bible. Una, eros. Wait lang. Feeling ko, na-edit ko ba to? Hindi po yan yung definition. Sorry, ibang ata yung nasend ko. Yung ibang PowerPoint, baka yung unedited. So, yung eros po, hindi po yan. Ito po refers to romantic or sexual love. Ito po ay para sa mag-asawa lamang. Okay? At ito po ay hindi makikita sa New Testament. Pangalawa po ay storge, which refers to familial love. Ayun yun, yung nasa taas. Okay. Familial love, like that of a mother for her baby or a brother and sister for each other. So ito ay pag-ibig sa pamilya. Okay. Storge. Pangatlo po, philia. Oops. Yan. At ang philia naman ay, it refers to friendship or camaraderie or brotherly love. This kind of love is more of emotional. At itong first 3 na binanggit ko, itong klase ng pag-ibig na to ay pwedeng mawala. Pwedeng may factor na para mawala yung ganitong pag-ibig. For example, sa family, dahil mayaman kayo, pamilya, tapos mali yung pagkakahati-hati ng lupa, ayun, nag-away-away na, dahil sa lupa. So, it is more of emotional. Pero itong pang-apat na klase ng pag-ibig, ito po yung tinutukoy ni Apostle Paul sa chapter na ito. And this word, the word love here in the original language is agape. Agape. And agape is unconditional and sacrificial. Kapag yung phileo,
if it is more emotional, ang agape more of volitional or more of the will. So it is a love na more of a choice, di ba? You choose to love someone because pinili mo siyang mahalin. Wala kang nakitang standard, wala kang nakitang qualities na meron sa kanya para mahalin siya. Pinili mo siyang mahalin regardless of those qualities, ano? So it is a choice, and it is a choice to do God's will. It refers to a love that God is, that God shows, and that God gives as a manifestation of His Spirit's bearing fruit in the heart of a yielded saint. So, kung itong pag-ibig po na ito ay galing sa Panginoong Diyos, it means it will never come naturally sa atin. Okay? It will never come naturally to us. But because we are Christians and the Holy Spirit is in us, at ang Holy Spirit ay patuloy na nag-work sa ating buhay, patuloy niya tayong binabago, and as we continue to yield sa power ng Spirit, patuloy tayong nagpapasakop sa banal na Espiritu, yung love na ito ay magiging prutas sa ating buhay. Okay? Isa ito sa mga fruit of the Spirits, love. Ito ay mapuproduce sa ating buhay. And the Apostle Paul wants these Corinthian believers to have this kind of love. Because their problem during this time, yung kabaliktaran po actually ng love dito is not hate. Kasi kung babasahin natin, makikita natin kung gaano ano ba sabihin? Ang kabaliktaran po dito ay pride. Okay? Kasi makikita natin na dahil sa pride, nagkakaroon ng factions sa loob ng church. Okay? Naggugrupo-grupo sila. I am of Paul, I am of Apollos. Okay? And because of pride, nagkakasuhan din sila sa pagan courts. Biruin niyo po yun, no? Isang church tapos nagkakasuhan sa korte. And meron pong sexual misbehavior na tinotolerate nila sa church, sa loob ng church. Isa po yan sa mga issues na inaddress ni Apostle Paul. Yung Lord's Table, ginawa nilang feasting. Yung mga very gifted po itong church na to. Very gifted, very talented. Okay? The problem is, nagpapayabangan sila. No? Yung mga more visible ang kanilang spiritual gifts, mas tingin nila mas superior sila kaysa doon sa mga mas lesser ang mas less visible ang mga spiritual gifts. Kaya grabe yung pag-rebuke ni Apostle Paul sa kanila. Kaya nga sabi niya, sayang lahat ng yan, sayang yung spiritual gifts, sayang yung talents kung walang pag-ibig. Sabi niya sa verses 1 to 3 ng chapter 13. Sayang. Pride is self-seeking. Pride is looking better than others. Kaya gusto ni Apostle Paul, kayong mga Corinthian believers, at sa atin din, dapat ito ang makita sa ating buhay. Ito. Kaya this morning, we will consider two aspects, 2 points lamang po, the negative and the positive aspects of a perfect love. So, unahin po natin yung negative na makikita natin sa verse 4. Yan. Perfect love is not jealous. Okay. Ang una po, sinasabi dyan sa verse 4, love is not jealous. So all throughout the Bible, makikita po natin yung mga examples ng jealousy, kung gaano po ito ka-destructive. So from Cain's murder, dahil sa kanyang selos, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sa time naman ni Joseph, yung mga kapatid niya, dahil sa selos ng kanyang mga kapatid, anong ginawa sa kanya? Tinangka siyang patayin. Okay, pero nag-decide sila, wag na lang nating patayin. Ibenta na lang natin sa mga Ishmaelites. Okay? And nung time naman ni Solomon, remember yung story ng dalawang mother na nanganak. Tapos yung isa namatay yung kanyang anak. Okay? Yung ginawa ng isang nanay na namatay,
inangkin niya yung pinagpalit niya yung kanyang baby na patay doon sa baby nung isa. So sabi niya, ito yung baby ko. Okay? At napunta yun kay Solomon. Sabi ni Solomon, sige, ganito na lang para di kayo mag-away. Hatiin nyo na lang yung baby. Hatiin nyo sa dalawa, tapos ibigay nyo sa kanila, doon sa dalawang nanay. And alam natin yung story, yung totoong nanay, sabi niya, no, sabi niya, please, spare my baby, sabi niya. Bigay mo na lang doon sa isang mother. Okay, so makikita mo yung love ng nanay na ayaw niyang mamatay yung anak niya. Ibigay na lang niya. At yung isang babae naman na kumuha, because of her jealousy, anong ginawa niya? Sabi niya, hindi, sige, patayin niyo. No? Mas okay na nakikita ko na lang na wala din siyang anak para pareho kami. No, ganun yun po, no? So, ganun po ka-worst ang selos. So, ang selos, hindi mo lang gustong magkaroon ng bagay na meron sa ibang tao, kundi, yung worst part nun is gusto mo rin na sana wala din siyang ganun. Para pareho kaming wala. No? Ganun po ang jealousy. And we Christians should fight this kind of sin kapag dumarating po ito sa ating buhay because it really affects our mindset. It affects yung ating pag-serve sa Panginoong Diyos. Maalala ko noon, pagdating sa choir, galing nung church na to, kumanta. Huwag na tayong kumanta kasi baka iba yung isipin sa atin, Or sana hindi na lang sila kumanta para hindi sabihin na hindi magaling yung choir natin. Mga ganong instances, no? So it affects us. Tandaan po natin na meron talagang mas lamang sa atin, merong mas angat sa atin, at lahat ng yun ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Diyos. So we should enjoy everything, lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, and we should learn to be content, Perfect love is not jealous. Pangalawa po, perfect love does not brag. Kung ang jealousy po, it is wanting what someone else has. Ang bragging naman is trying to make others jealous sa kung anong meron tayo. Ito po yung problema ng Corinthian church. They brag about their spiritual gifts. And possible na it can happen sa ating mga churches ngayon. Sa atin, very prone din tayo sa ganito, Especially sa mga magkakaibigan. Pag nagkikwentuhan, ay wala ka sa akin, Minsan meron yung attitude na gusto mo ikaw yung maging mataas or top doon sa mga kasama mo. Ikaw yung makita, Makita yung mga achievements mo. Okay? We are tempted to talk about ourselves too much minsan. And I myself sometimes is guilty of that. Mahirap po talaga maiwasan mag-show off, lalo na kung meron tayong experience patungkol dun sa ating pinag-uusapan. But we should not brag, sabi ni Apostle Paul. If ever man po na maging successful tayo sa buhay, marami tayong maging accomplishment sa ating buhay, huwag po nating ipagmalaki yun. Kasi pag ginawa natin yun, ang tendency niyan is nagiging mas mababa yung ibang tao sa atin. Okay? And hindi po yan pag-ibig. Pag pinapamukha natin na mas mataas tayo sa iba. Kaya sabi ni Apostle Paul, ang pag-ibig ay hindi siya nagbabrag or nagbo-boast. It does not brag. Pangatlo, perfect love is not arrogant or proud. Sa Tagalog, anong Tagalog po ng arrogant? Mayabang po. Mapagmataas. Mapagmataas, Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 4:18, ito yung problema ng mga Corinthian believers. Some of you have become arrogant, as if I were not coming to you. But I will come to you very soon,
If the Lord is willing, and then I will find out not only how these arrogant people are talking, but what power they have. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. So these Corinthian believers, akala nila magagaling na sila. Akala nila matatalino na sila, magagaling sila sa doctrines kasi magagaling yung mga pastors nila, Si Paul, si Apollos, si Cephas, mga gifted preachers. So some of them maybe iniisip nila na baka mas magaling na sila kay Paul. Okay, ganun po sila ka-arrogant. Kaya sinasabi ulit ni Apostle Paul, ang pag-ibig po hindi po arrogante, Hindi po nagmamataas or hindi nagmamayabang. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists the proud but gives grace to the humble. God resists. Ayaw ng Panginoong Diyos ng mapagmataas. Ayaw ng Panginoong Diyos ng mayabang. Philippians 2:5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Have this mindset among yourselves. Sabi ni Paul, anong klaseng mindset ito? Yung mindset na meron ng Panginoong Jesus. Ano yun? Humility. Humility. Instead na maging mapagmataas po tayo, dapat we should always humble ourselves. Kahit marami po tayong alam, we should still have that mindset, Humble ourselves. Love is not arrogant or proud. Sabi nga ni Richard Baxter, it is a contradiction to be a Christian and not humble. It is a contradiction to be a Christian and not humble. Kasi first and foremost, before po tayo naligtas, di ba we humble ourselves before God? We admit that we are all sinners and that we cannot save ourselves at kailangan natin si Jesus para tayo maligtas. Kaya marami pong hindi naliligtas dahil sa pride nila. Dahil po sa pride nila. Feeling nila, hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Okay? Feeling nila, hindi sila makasalanan. Yan ang isa sa mga problem. Kaya ayaw nilang magtiwala sa Panginoong Jesus. Ayaw nilang i-admit na sila'y makasalanan. But, for us believers, kung merong isang community na makikita yung humility, sa atin po dapat iyon. Sa ating mga believers. That love is not proud or arrogant, sabi ni Apostle Paul. Letter D. Perfect love does not act rudely. Does not act rudely. So, ang Corinthian church na naman, yung example natin, Tuwing love feast, meron po silang love feast. At, may kainan sila tuwing love feast. Ang problema po is, nagkakanya-kanya po sila. Okay, kanya-kanyang dala ng pagkain. At walang share-share. Ganyan po ang mindset nila. Kung wala kayong food, ay bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Sa amin lang to. Hinanda namin para sa amin. So, meron silang mindset na I don't care. Meron silang ganong mentality. At mahirap po kung meron din tayong ganoong mentality. I don't care if may masaktan akong tao. I don't care if may ma-offend ako. I don't care sa feelings ng iba. Ganun po kung walang pag-ibig, mawawalan po tayo ng paki sa iba. Hindi po natin i-consider yung feelings ng iba at magiging disrespectful din po tayo. Kaya si Apostle Paul, again, nire-remind niya tayo na kung tayo'y may pag-ibig, ang pag-ibig na to, it does not act
rudely. Sabi nga niya kay Titus, sabi niya, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, and to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. So Titus, ito dapat ang i-remind mo sa kanila. Okay? Instead of being rude, we should be gentle. We should be considerate. Because perfect love does not act rudely. Next po. Perfect love does not, yan po, may not po yan. Perfect love does not seek its own. So again, ang agape love po, ito po ay hindi selfish love. Remember that love, agape love, focuses on other people, hindi po sa ating mga sarili. To be honest po, nung inaaral ko ito sa aking study time, napapatigil talaga ako. Sabi ko, Lord, forgive me. Parang kada points, Lord, please forgive me. Puro forgive mo yung prayer ko kasi ang hirap. I can say na, Lord, ang dami kong pagkakamali, ang dami kong shortcomings. Pero thank the Lord because yung pag-ibig niya sa akin hindi nagbabago eh. And I praise and thank the Lord dahil magandang reminder na rin to sa akin and sa atin kung ano ba talaga ang totoong love at dapat meron din ito sa atin, Ang totoong pag-ibig po, ang perfect love, it does not seek its own benefit. Sabi sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. So, wag lang po nating isipin yung ating sarili. Isipin po natin yung iba. At ang mahirap po ito kasi tayo, namumuhay pa rin tayo sa ating flesh. We are still prone to sin. And andun pa rin yung selfishness na mindset. Mas iniisip ko yung sarili kong comfort. Mas iniisip ko kung paano ako mabibenefit. Yan yung default eh. Pero I was reminded na as Christians, hindi dapat yun ang mindset natin. Dapat kino-consider pa rin natin yung benefit ng ibang tao. Kung paano tayo makakatulong sa iba. Love, sabi ko nga kanina, is thinking more of others than ourselves. Mahirap po. It's hard to say but hard to do. But praise God because with God nothing is impossible. If God is powerful enough to save us, I believe He is also power enough to change us. And God has provided all the resources that we need para magawa natin yung kanyang kalooban sa ating buhay. And we thank the Lord for that. Patuloy lamang tayong magpasakop sa banal na Espiritu, sa kanyang Lordship. It's only by God's grace na magagawa po natin itong mga to. Perfect love thinks also the benefit of others. Perfect love is not provoked. Yung meaning po ng provoke, to arouse to anger,
being quick-tempered or irritated. So marami pong nangyayari sa mundo ngayon ang nagkukos sa atin para magalit, no? At saka uminit yung ulo, mairita. I remember po last week, nung dadaan na ako, papunta ako sa kabilang side. Galing ako BBSI. Nung magkocross na sana ako sa pedestrian, biglang may humarang na jeep. Tapos doon pa mismo sa may pedestrian lane siya nagbaba at nagsakay ng tao. Nagmamadali ako kasi malapit nang dumating yung mga sasakyan. Sabi ko, matatagalan na naman ako bago ako makakross. Hindi ako nakakross, dumating na yung mga sasakyan. Natagalan na po ako bago ako nakalagpas. So, parang may temptation na gusto mong sigawan yung driver. So, mabilis mairita. Pero sakto kasi naalala ko ulit itong preaching ko. Sabi ko, nako, Lord, please forgive me, sabi ko. Hindi naman po masamang magalit. Pwede po tayong magalit sa kasalanan. Pwede po tayong magalit kung inaatake na ang salita ng Panginoong Diyos or kung may maling katuruan na pumapasok sa church. But the Apostle Paul is pointing na kapag may nagawang masama sa atin, even maliit lang na bagay, sabi niya, huwag kayong mairita sa mga maliit na bagay na yan. We should be slow to anger. Actually, yun yung slow to anger. No? Kapag uminit po yung ulo natin, marami pong pwedeng mangyari. Pwede tayong maglabas ng mga negative words na sa huli tayo rin magsisisi. At hindi mahirap nang bawiin. At kaya nga po merong homicide at murder na nangyayari ngayon dahil po sa sa galit at may nabanggit na hindi maganda. Sabi nga ng Sunday school teacher ko, before tayo mag-react, before tayo sumagot kung nairita tayo or may nagsabi ng hindi maganda sa atin, think 10 times. Think 10 times kung ano yung sasabihin mo or i-reply mo doon sa tao na yun. And after thinking 10 times daw, sabi niya, marirealize mo rin na yung mga naisip mo na hindi maganda na ibalik sa kanya ay hindi mo nasasabihin. Pero honestly, parang hindi ko pa nagawa yun. 10 times. No? So, perfect love is not provoked or easily angered. Isa-isahin po natin kasi marami ito. Perfect love does not take into account a wrong suffered. Sa original word, it means to think about something in a detailed and logical manner. And it is also a picture of a bookkeeper na sinusulat lahat ng details for record para merong pwedeng balikan. Parang sa meetings po natin, di ba, kung may meeting, may taga-record. Although yung recorder, hindi naman nare-record lahat, every detail, di ba, may nami-miss. Pero ito, sabi niya, every detail ay nare-record lahat. Okay. Ang perfect love po, hindi po nagbibilang ng kamalian. Wala pong book recorder yan. Yung nagkamali ka na, tapos nag-sorry siya, pinatawad mo. Inulit-ulit niya, tapos sorry, pinatawad mo ulit. Inulit na naman niya, nag-sorry ulit, sabi mo, nakakatatlo ka na. Di ba? So, binibilang pala niya. Akala mo pinatawad ka niya kasi nga, di ba, forgive and forget. Pero binibilang pala niya, nakalima ka na. No? Pero ang perfect love po ay, hindi po iyan nagbibilang ng kamalian. Kasi ang Panginoong Diyos po mismo, kahit siya hindi niya na nililista ang ating mga kasalanan. Okay? Yung past, present, and future na kasalanan natin ay pinatawad na ng Panginoong Diyos. Sabi nga niya sa Romans 4:8, Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. So alam ng Panginoong Diyos, magkakamali pa tayo mamaya, magkakasala tayo mamaya, magkakasala tayo bukas. Because He is all-knowing. Pero anong sabi niya? The Lord will never count our sins against us.
Kaya ang Panginoong Diyos, hindi yan nagsusulat, hindi niya nililista yung mga kasalanan natin. Perfect love does not keep an account of a wrong suffered. Or sa ibang version, perfect love does not thinks no evil. Yun yung ginamit. Pero yun yung idea doon, yung bookkeeping. Okay? Kung tayo ay may totoong pag-ibig, ay dapat hindi tayo naglilista ng mga kamalian ng ating mga kapatid. At kung nagpatawad na tayo, ay totoong may pagpapatawad. Hindi yung iniisip pa rin pala natin. Naalala ko nga, sabi nila, kung may isang kasalanang nagawa sa'yo yung tao, isa lang yon, pero paulit-ulit mong minameditate sa iyong mind, parang yung isa nagiging 10 kasalanan na or 20 na kasalanan. So, ganun palang effect nun. Pero kung nagpatawad na tayo, dapat kalimutan na rin natin. And let's pray for that person na nakagawa ng mali sa atin. Perfect love does not rejoice in unrighteousness. Sabi sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. So ang problem po ngayon na nangyari sa atin is yung tama ginagawang mali at yung mali ginagawang tama. At nakakalungkot po yun. Ganun po yung kaisipan ng mundo ngayon. Pero sabi ng verse na ito, ang pag-ibig po ay hindi nagsasaya sa kasalanan. Sabi nga ng pulpit commentary, the rejoicing at sin, the taking pleasure in them that commit sin, the exultation over the fall of others into sin are among the worst forms of malignity. So wag po tayong magsaya sa kasalanan at wag din po tayong magsaya kung may taong nahulog sa kasalanan. Wag tayong magsaya, shut na lang natin yung bibig natin. Huwag na nating ipagkalat sa iba, Kahit sabihin pa natin na enemy natin yan. Worst enemy. Yes! Sana walang ganun, Perfect love does not rejoice in unrighteousness. So, yun po yung 8 negative aspects ng pag-ibig. And again, we can only apply itong mga ito through the enabling grace of God. We cannot do this on our own. And we really need to humble ourselves before God para ma-apply natin ito sa ating buhay. Now, going sa ating second point, the positive aspects of perfect love. So, balik naman tayo sa positive aspects. Yeah. Love is patient. Love is patient. God Himself is the greatest example of His patient love. Our God, the creator of heaven and earth, is patient toward us, His created beings, na walang ginawa kundi magrebelde, mag-disobey sa Kanyang commands. God is very patient with us sinners that, sabi sa 2 Peter 3:9, He does not want that anyone should perish, but everyone to come to repentance. Yung patience po ng Panginoon napakahaba. Marunong pong mag-antay ang Panginoon. Tayo po, inantay niya tayo hanggang sa tayo ay maniwala kay Kristo. Ganon po ang patience ng Panginoong Diyos. And isa pa sa mga halimbawa kung saan na-display ang kanyang patience ay kay Apostle Paul mismo. Ito, sabi ni Apostle Paul, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service,
Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Verse 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Sabi ni Apostle Paul, I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, kasi ano bang ginawa niya? Before siya naligtas, ang pangalan niya ay Saul, di ba? At anong ginawa niya? Isa siya sa mga persecutors ng mga believers, ng mga early believers sa Book of Corinthians. Humingi pa siya ng sulat, no, para pwede niyang i-persecute yung mga tao, yung mga believers. Grabe yung zeal niya, no? Kaso yung maling zeal yun, yung meron sa kanya, no? Kaya kinonsider niya yung kanyang sarili, worst of sinners. Tapos sabi niya, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. So Apostle Paul mismo, siya mismo ang nakaranas ng immense patience ng Panginoong Jesus na display sa kanyang buhay. Kaya ang Panginoon, kung kaya po niyang mag-antay ng matagal, okay, before niya ibigay yung judgment niya, yun yung maganda sa Panginoong Diyos, no? He will wait us para magsisi sa ating mga kasalanan. No? Matitigil na lang yun pag ibibigay niya na yung judgment niya. Okay. Pero siya naka-receive ng patience, na-experience niya yung patience ng Panginoon, at ganun din po sa atin before tayo naligtas. And because of that, tayong mga believers, dahil tayo naka-experience tayo ng patience ng Panginoon, ay dapat din maging patient din tayo sa ibang tao, sa ating mga kapwa believers. Dapat meron din tayong pasensya. Sabi ni Steve Wright, love's patience is the ability to be inconvenienced or taken advantage of by a person over and over again and yet not be upset or angry. Sabi naman ni Chrysostom, it is a word which is used of the man who is wrong and who has it easily in his power to avenge himself but will never do it. He will never do it. So love is patience. Pangalawa, perfect love is kind. To be kind means to be useful, serving, and gracious. So a kind person will always look at another's welfare. A kind person, ito po ay mapagbigay, nagbibigay. And again, God Himself is our great example or model of being kind. And again, we have experienced God's kindness sa ating buhay. And the Bible tells us actually that His kindness yung nag-lead sa atin to repent, to trust Christ. Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? And Titus 3:4-6, but when the kindness of our God and Savior and His love for mankind appeared, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration, by the renewing of the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Christ Jesus our Lord. So, yung kindness ng Panginoong Diyos, yun po yung nagligtas sa atin. Yun yung nag-lead sa atin to repent. Kasi na-experience natin yung kindness ng Panginoon. At kung na-experience natin, ay dapat maging kind din tayo sa iba. We should show kindness din sa ating mga kapatid. Perfect love rejoices with the truth.
Doon sa verse 6 kanina, yung inaral natin, love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. So, sabi ko nga kanina, huwag tayong matuwa sa maling gawain. At kung may maling gawain mang mangyayari, ibig sabihin nun ay huwag din tayong manahimik. No? Unlike these Corinthian believers, tinotolerate nila, hinahayaan nila, nananahimik sila doon sa sexual misbehavior na nangyayari sa loob ng church. Pero wag po, dapat hindi tayo manahimik. So hindi tayo matutuwa kung mayroong kapatid na nahulog sa kasalanan, pero hindi rin tayo mananahimik. So we should tell that person na mali rin siya. Okay? Pero sabi nga ng Ephesians 4:15, we should speak the truth in love. Yun pa rin ang importante. We should speak the truth in love. With the truth. We should tell the truth kahit medyo masakit or kahit masakit. Perfect love bears all things. Yung word na bears or bear dyan, ang ibig sabihin po niyan ay to cover, to support, or protect. So, true love covers, supports, and protects. If we truly love a person, we will cover, we will support, and protect that person. Okay? Kahit nagkasala siya. Yes, we will confront that person, sabihin natin yung mali sa kanya, but we will protect that person. Sabi nga ni John MacArthur, we should correct that person, but it must be with the least possible hurt and harm. Sabi niya, with the least possible hurt and harm. So, kung may nagkamaling ang tao, hindi natin pagchichismisan. We will protect that person. Okay? Kasi yung chismis, baka mag-iba yung story eh. Yun yung delikado dun. Okay? We will cover that person. Kung may nagkamali man, let's do the biblical way. Anong sabi sa book of Matthew? Kung may nagkasala, correct that person. Kung ayaw makinig, magsama ka ng witness. Okay? Magsama ng witness. At when we correct them, sabi ko nga kanina, sabi ni John Mac na it should be with the least possible hurt and harm. Because love, perfect love, bears all things or protects all things. Sabi ni Grant Richardson, love covers the sins of others and does not hang them out for all to see. Love does not gossip or listen to gossip. It does not make any difference whether the accusation is true or not. Love takes an interest in the best interest of others. This is not an issue of shielding the sin, yan, i-clear po natin yan, but the sinner. Perfect love believes all things. It believes all things. Ano ba yung kabaliktaran ng believes? Hindi paniniwala or nagsususpetsa. May pagsususpetsa, walang trust. Ang pag-ibig po ay nagtitiwala sa isa't isa. Kaya may kasabihan na kapag mahal mo, pagkatiwalaan mo. Hindi po tulad ng mga Corinthian believers, walang tiwala sa isa't isa kaya nagkakasuhan. Dapat i-consider pa rin natin ang isang tao na innocent until proven guilty. Huwag natin agad-agad akusahan or bigyan ng judgment. Yung trust natin dapat andun pa rin. If our love is perfect, it will always believe. Sabi ni Apostle Paul, it will always trust. Okay. Walang pagsususpetsa. Saan po natin? Perfect love hopes all things.
Meron po tayong mga kaibigan, mga family members na hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Or meron ding mga family members tayo or mga friends na Christian naman sila pero nawala sa landas. No? And parang ang tagal nang hindi bumabalik. Or meron tayong mga friends na parang grade 1 pa lang tayo, pinagpipray na natin, ano? Tapos professional na kayo, hindi pa rin nakakilala sa Panginoong Diyos. Sarado pa rin sa gospel. Pero sabi ni Apostle Paul, ang pag-ibig, it hopes all things. If we love a person, we will hope that someday siya rin ay makakilala sa Panginoong Diyos. If we love that person, we will hope that someday siya ay babalik muli. Makakasama natin sa fellowship. Ganun po yun. Hindi sumusuko. Ano? It hopes. It hopes. Umaasa. Meron nga pong kasabihan na as long as there is life, there is hope. Kaya ang totoong pag-ibig, patuloy na umaasa. And lastly, it endures all things. Kahit mahaba na po ang preaching, kung tayo po'y may pag-ibig, mag-i-endure po tayo. To endure means to hold fast, to remain. No? At ma-apply lamang natin ito sa ating buhay kung merong presence ng hardships, difficulties, or trials. Kaya darating yung time na ang pag-ibig po natin ay masusubukan. Masusubukan. Pero ang totoong pag-ibig nga, sabi ni Apostle Paul, ay hindi po sumusuko. Nagpapatuloy. Hindi sumusuko. Tulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi po sumusuko. Until the end. Until the end. Okay. Hindi ko na nalagay yung verse. Pero sabi dito, sa John 13:1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. He loved them to the end. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoong sa atin. No? Nagpapatuloy. Walang end. At sana yung ganun din po yung pag-ibig natin sa ating kapwa Christians. Ano? Kahit yung mga neighbors natin, kahit patuloy tayong inuusig, patuloy pa rin natin silang mahalin. Ano? Kahit yung iba, kapitbahay natin or kaibigan, parang hindi na nagiging kind sa atin, patuloy pa rin natin silang mahalin. Kahit may nagbago na, patuloy pa rin nating mahalin. Because perfect love endures all things. So yan po yung panghuling aspect ng positive aspect ng perfect love. At sabi ko nga, maa-apply lamang natin ito sa ating buhay kung patuloy tayong nagpapasuko sa lordship ng ating Panginoong Hesus. Patuloy tayong nag-yield sa Holy Spirit. Yung love na na-experience natin at patuloy nating nai-experience sa Panginoong Diyos, nawa yun ang mag-motivate sa atin para mahalin din natin ang iba. Yung pag-ibig ng Panginoong Hesus, yung mag-compel sa atin to serve Him, to love other people. So yung question is, kamusta po? Kamusta yung ating pag-ibig? Kamusta ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa? Do you have that love, a kind of love which is unconditional and sacrificial? Kapag yung mga qualities na hinahanap mo nawala, mamahalin mo pa rin ba yung taong yun? I hope na po sa ating church, sa ating community, sa paligid natin, makikita nila ang Emmanuel Baptist Church na may pag-ibig sa isa't isa. They will know us by our love, sabi dun sa special number kanina.
So, in conclusion po, so we will end, in conclusion, yung great love, yung perfect love na naranasan natin sa Panginoong Diyos, dapat ito rin po ay makita sa ating buhay. Ano? Yung church natin, pwedeng very talented tayo, pwedeng marami tayong active organizations, very active sa ministry, pero sabi nga ni Apostle Paul, kung walang pag-ibig, sayang. Sayang lang, sayang. Kaya balik po sa aking challenge. The perfect love that comes from God must be reflected or must be practiced in our lives. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we thank you for your word, and we are here before your throne, O Lord, asking for forgiveness sa aming mga pagkukulang. Studying your word, pinapakita niya talaga, Panginoon, na kami ay may pagkukulang, Panginoon. And we repent, Panginoon, sa mga failures na iyon. And we ask, Father, your Holy Spirit to continue to work in our lives. Continually give us the strength, the grace to apply your word sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan na patuloy magpasakop sa iyo upang sa ganun ay patuloy naming mai-apply, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay. So, humble us also. Humble us, Panginoon. We thank you for this reminder, Panginoon, naway ang papuri, ang glory ay maibigay lamang sa iyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito binigay sa amin. Thank you, Lord, for the message, Lord, about your perfect love. Salamat po sa reminder po sa bawat isa at magamit po namin sa aming daily lives. And we pray, Lord, sa aming pagbibigay po namin tithes and offering. Kasama po aming mga puso dito, Lord, naway magamit po ito para po sa ikalagawa po ng mga gawain. At nabalik po namin po salamat. Just in me pray. Amen. Salamat sa Panginoon. At nang una kong ma-meet si Sir Jasper ay dahil sa pag-ibig dumaloy siya sa ating church. At ngayon ay dahil sa pag-ibig ay katuwang natin siya sa paglilingkod, sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya salamat po, Sir Jasper. Parang iba pagka ganito ang worship, parang nakakalimot tayo na ano.
At ang ating pong tithes and offering, iwanan po natin doon sa box. Huwag po nating iwanan doon sa table o kaya doon sa harapan po ng ating church. O kaya iabot na po mismo natin kila Ate Charing para po safe po yung ating pong tithes and offering. Pwede rin pong itong meron po tayong account sa bangko. Nandyan po sa ating FB page yung ating pong bank account. Pagkatapos po ng ating worship service, ang ating second baptismal service po ngayong buwan na ito. At andyan na ba sila? Andyan na po. So, ganun po ulit. Pagkatapos po ng benediction ay dito po sila magte-testimony. At pagkatapos ay dediretso po tayo doon. Nakalive pa rin po yun para po sa ating baptismal service. So pagkatapos po ng ating benediction, magbigay po tayo ng mga 5 minutes para makapag-prepare po ang ating mga technical team para nakalive din po yung ating baptismal service. Yun po yung, may mga paalaala pa ba tayo? Para po sa ating mga regular activities, per meeting po, 7:30. At meron po tayong mga pagbabago ngayon sa ating per meeting. After po ng preaching ay meron po tayong discussion. So pupunta po tayo ng Zoom para po sa discussion o kaya magko-comment po kayo. Meron pong maiksing discussion tayo after the prayer meeting. At syempre ang ating Sunday School, yung mga kabataan sa umaga. Anong oras ba yun? 9 8:45 to 9:45 para makabiyahe si Ate Sara dito, makapractice ng choir. At pagkatapos yung adult po ay 3 o'clock hanggang 4 o'clock. May practice ba ang choir mamaya, Sir John? May practice po mamaya ang choir? Anong oras? 4 o'clock. Online practice meron? Face to face, saka online. So, mamaya po yan, 4 o'clock. Yun lang po ang ating mga announcement. Ayaw po, meron po tayong promotion para galing po sa ating pong mga kabataan. Mga young people po, kayo in-invite namin po next week po, alas 4 po. So kung available po kayo. Tapos po yung mga naka-prepaid po, magsabi lang po kayo para po paloodan namin kayo. So yun lang po. Salamat po. Sige po. Sige po. Napakaganda po ng naging paalala ng salita ng Panginoon para po sa atin. No? Let me say it again for emphasis. No? The perfect love that comes from God must be reflected and practiced in our lives. So hindi po natin kayang out of our own power ay magmahal sacrificially and unconditionally.
It is only by entrusting our ability to love to the source of love. Yan ay ang atin pong Panginoon. Let us sing Love Divine, ang pag-ibig ng Panginoon na ipinahayag sa atin by sending His Son and giving us the ability and opportunity to love unconditionally. First and last stanza only. Love divine, oh love excelling, joy of heaven to earth come down, fixed in us the humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Tayong lahat ay magsitayo. Those who have come to the sanctuary for worship, and let us sing the final stanza. Sing. Finished then annihilation, pure and spotless, let us be. Let us die thy great salvation, perfectly restored in thee. Change from glory into glory, till in heaven we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise. Ako'y manalangin, Ama naming banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga pong ito na kami ay pinagsama-sama niyo po dito po sa lugar na ito at doon po sa kanilang mga tahanan, doon po sa inaabot po ng live broadcast po na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makasamba po sa inyo. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa boses na pinagkaloob niyo po sa amin para maawitan namin po kayo. At sa sama-samang pananalangin, nawayang dalangin namin po, Ama, ay naluwalhati po namin kayo at napalakas po ang bawat isa na ngayon ay sa amin pong pagsasama-samang ito ng pagsamba. Ama naming banal, salamat po sa iyong salita na siya nagpapaalala po sa amin tungkol po sa iyong sakdal na pag-ibig. Dalangin namin po, Ama, na ang pag-ibig na ito ang siya pong aming maranasan lagi at ma-share po sa iba, lalong-lalo na po sa mga kapatiran, sa mga mahal sa buhay. Ang pag-ibig nawa ng Ama ang siyang maghari sa aming buhay, sa aming puso, at ang pag-ibig natin sa bawat isa ang siyang mamagitan at siyang magbuklod sa ating pong sama-samang pamumuhay para sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito'y dalangin namin in Jesus' name. Amen. Lord,
tanghali po sa bawat isa. Palain po tayo ng Panginoon. Mag-off pa ba tayo, Ate Dani? 5 minutes po. Pagkatapos ay balik po tayo sa ating